Hello mga kalanghap! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification button para updated kayo sa mga bagong videos katulad nito. Napakasarap nito guys at pwedeng pambinta. Simulan na natin. Magsimula tayo sa glutinous rice. Hugasan lang natin ito at ibabad natin sa tubig overnight. Pwede rin 6 hours, at least 6 na oras. Pwede nyo siyang ilagay sa fridge o sa counter lang. Hindi naman yan masisira overnight. So the next day, i-prepare nyo ang dahon ng saging. Pwede nyo siyang idaan sa apoy or sa kumukulong tubig pag ang gamit nyo ay electric stove kagaya ko. Then punasan nyo lang. Then next step naman ay ang coconut milk. Magluluto na tayo dito ng glutinous rice. So gamit ko dito ay 2 cans. Dinlutuin natin itong coconut milk sa medium high heat. Pakukuluin natin siya ng mga, once mag-start na siyang kumulo, magka-count tayo that time for 5 minutes. Then saka na natin ilalagay ang ating asin, asukal, at saka yung OB flavoring. Kasi guys, hinihintay ko na lumalabas yung amoy ng coconut milk. 'Di ba mabango siya? Kaya yun ang ginagawa ko lagi para malalasahan mo talaga yung sarap ng coconut milk with suman, 'di ba? So, tunawin nyo lang muna, tunawin once nahalo niya yung mga dry ingredients. Tunawin niyo siya. Pakuluan niyo siya for few minutes. Then sa tingin niyo na tunaw to, na wala nang yung dry ingredients na tunaw na, saka na natin ilagay ang ating glutinous rice. At this time dapat naka low heat, medium low heat. Then dahan-dahan natin ditong ilagay ang ating glutinous rice na binabad natin overnight. Huwag niyong isali ang tubig. So itapon niyo yung tubig na binabad niyo overnight. Din sa pagluto dito, pwede nyo siyang takpan every 3 minutes, pero kailangan nyo siyang halu-haluin para hindi siya magdukot sa ilalim guys, kung sa Bisaya pa, or anong tawag sa Tagalog ang dukot. So paki-comment below kung alam nyo ang dukot or sim lang ba ang tawag sa atin. Hindi ko alam. Tinatakpan ko siya every few minutes, yan. Din hinahalo ko para hindi siya magdukot or hindi siya titigas sa ilalim. Charot. Charot kayo, serious kayo po mag-over. Ay naku, just over. So ingani ka ko ang guys, ingani ka low ang akong pagluto. Ganyan, nakikita niyo yan? So yan. So every now and then kailangan i-haluin, repeat guys. Pag ganito na yung texture niya, pwede na tong i-wrap. Hindi pa to luto, hilaw pa to. Pero malalaman nyo siya sa texture na talagang ina-absorb na ng glutinous rice yung coconut milk. So i-wrap nyo siya according to your preference. So dapat hindi kalakihan din para madaling maluto. So mga 2 scoop itong gamit ko ay cookie scooper, pero pwede kayong gumamit ng kutsara. So mga 2 kutsara pero hindi punong-puno. So yung mga banana leaves na reject ay huwag nyong itapon. Ilagay natin dito, i-layers natin, then i-hapin ba guys, kung sa Bisaya pa. Then ilagay natin dito ang ating mga nagawang suman at lulutuin na natin. Siyempre lalagyan natin ng tubig. Sa tubig naman, tingnan nyo yung araw, dapat ganyan ang kadami ang tubig para lutong-luto ang ating suman. Ayan, kung nakikita nyo, ganyan kadami ang tubig. So ang nilagay ko dito ay mga 6 cups of water. Then lutuin nyo siya for 1 hour. Then pagkatapos paanukan ninyo guys in a low heat. Then siyempre tingnan nyo siya, tikman nyo siya, tingnan nyo kung lutong-luto na ba yung sa ibabaw. So meaning siyempre yung ilalim lutong-luto na rin. Sana nagustuhan nyo ang reseping ito guys. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and pakipollow na rin sa aking Facebook page. Thank you for watching and I hope to see you next time. Bye!